Magandang araw sa lahat po ng listeners ng aming programa. Samahan niyo po muna akong pakinggan ang maiksing buhay paligayahan ng ating bidang si Arthur. Oh, okay na ba yung kwarto sa second floor, Cesar? Tanong ni Aling Miriam sa asawa. Okay na nga, honey. Ipinaayos ko na yun kina Lando ng isang araw. Pinapalitan ko na rin yung bubong ng bago para walang tumutulo pag umuulan. Sagot naman ni Mang Cesar. Ay, mabuti naman. Sabi ni paring Melvin ngayong araw daw ang dating nung nirereto niyang bagong mangungupahan dito sa bahay Paliwanag naman ni Aling Miriam. Oo nga. Nabanggit nga sa akin ni pare kagabi. Security guard daw yon at panggabi ang trabaho. Naku, mabuti pa lang yung kwarto sa dulo yung uupahan niya. At least sa dulo, hindi siya may istorbo pag tulog siya sa umaga. Wika naman ni Aling Miriam. Hindi naman masyadong malaki ang bahay ng mag-asawang Miriam at Cesar. 300 square meters at 2 palapag lang yun. Pagpasok mo sa unang palapag, ay nandoon ang sala na sinusundan ng 2 banyo na gamit ng mga nangungupahan. Sa bandang kaliwa naman, katapat ng mga banyo, ay may 2 kwarto. Ang nasa dulo ay ang kwarto ng mag-asawa. At ang katabing kwarto ay sa bunsong anak nilang si Kevin. Kasunod noon ay ang kusina na may malawak na mesa. At sa kaliwang sulok ng bahay, sa bandang kaliwa ng pintuan ay ang hagdan paakyat na humahati sa mga kwarto sa second floor. Sa bandang kaliwa ay may 3 kwarto. Ang una, yung pinakamalapit sa hagdan, ay tinitira ng isang mag-asawang senior citizen. Ang sumunod ay ang kwarto ng panganay na anak ng mag-asawa na si Rina. Tuwing weekends lang ito umuwi dahil nagbo-board ito malapit sa universidad na pinapasukan niya. Ang pangatlong kwarto naman ay ang kwartong uupahan ng darating na bagong upahan. May sarili itong banyo dahil nga sa dulo na ito ng pasilyo at wala na itong katapat na iba pang kwarto. Sa kanang bahagi naman ay may 2 kwarto. Ang una, yung pinakamalapit sa hagdan na inuupahan ng bagitong mag-asawa. Kakakasal lamang ng mga ito ng 1 taon. At ngayon nga'y nag-iintay na dahil 3 buwan nang pinagbubuntis ng babae ang kanilang panganay na anak. Ang sumunod na kwarto ay inuupahan ng isang magkapatid. Kambal na babae at lalaki ito at nagtatrabaho bilang mga manager ng magkaibang fast food chains. At sa dulo ng hallway ay ang pintuang patungo sa isang malawak na teresa. Katabi ng kwarto ng kambal. Open area iyon at naisip ng mag-asawa na gawing lugar labahan at sampayan iyon. Total na kabila naman ito sa araw. Bandang hapon, mag-aalas 3, nang dumating si Mang Melvin sa bahay ni na Aling Miriam at masayang hinanap ang mag-asawa. Dumating na ang bagong mangungupahan, dala ang mga gamit nito. Sinalubong naman ni Mang Cesar ang kaibigan. Pare, andito na yung nirereto kong mangungupahan sa inyo. Masayang bunga di Mang Melvin. Oh, mabuti naman. Asan na ba siya? Tanong naman ni Mang Cesar. Andyan sa labas. Binababa lang yung mga gamit niya. Saan nga pala si Mare? Tanong ni Mang Melvin. Nasa kwarto. Palabas na rin yun. Sagot naman ni Mang Cesar. O yan na pala siya Sabay turo kay Aling Miriam na nakaduster ng bulaklakin. Sana ba yung bagong miyembro ng aming pamilya? Masayang biro ni Aling Miriam. Na siya namang pasok sa pinto ng isang lalaki. Halos malaglag ang panga ni Aling Miriam. Mare, pare, eto nga pala si Arthur. Inaanak ko to sa probinsya. Pagpapakilala ni Mang Melvin. Tigalgal pa rin si Aling Miriam. Napakagwapo ng lalaki.
Sa tansya niya ay 6-footer ito. Moreno, matangos ang ilong, malalim ang mga mata, makapalang kilay, at semi-kalbo ang gupit. At halos pumutok ang suot nitong t-shirt dahil sa naglalakihang muscle nito. Lalaking lalaki talaga ang karisma at dating. At parang biglang nagiba ang pakiramdam ng matandang babae. Nakaramdam ng kakaibang init. Magandang hapon po. Bati ni Arthur. Malalim at lalaking lalaki ang boses. Sa'yo din, iho. Sagot naman ni Mang Cesar. Wali ka na sa taas at nang makapagpahinga ka na sa kwarto mo. Yaya ni Mang Cesar. Sige ho, sagot naman ng binata. At tinulungan siya ni Mang Cesar at Mang Melvin na magbuhat ng mga gamit niya. Uy, honey, halika na. Tawag ni Mang Cesar sa asawa niyang si Aling Miriam. Ha? Oo. Tila naman natauhan sa wakas si Aling Miriam mula sa pagkakatulala. Okay ka lang ba? Tanong ni Mang Cesar. Oo. Ayos lang naman ako. Halos natutuyo ang lalamunan ni Aling Miriam. Nang marating nila ang kwarto, ay pinaliwanag ni Aling Miriam ang terms ng bahay. 6,500 talaga per month ang upa. Pero dahil may sariling banyo ang kwarto mong to, 7,000 ang sayo. Kasama na ang tubig doon. Pwede kang magluto ng pagkain sa baba o bumili na lang sa labas. Sa kuryente naman, may sariling submeter ang bawat kwarto. So kanya-kanya tayo ng bayad sa ilaw. Tapos ay hinawi ni Aling Miriam ang kortina sa bintanang nasa bandang kanan ng pinto. Yan ang terrace / labahan / sampayan. Pwede kang maglaba dyan at magsampay ng mga damit mo. Paliwanag ni Aling Miriam. Tatangu-tangu lang ang lalaki. Oh, ayos ba sa'yo yun, nak? Wika ni Mang Melvin sa inaanak na binata. Oho, nakangiting sagot naman ni Arthur. Oo nga pala, kailangan ko ng bayad para sa renta ngayong buwan at 1-month deposit. So bale, 14 ang total. Dagdag pa ni Aling Miriam. Dumukot sa bulsa niya ang lalaki at humugot ng ilang lilibuhin mula sa pitaka niya. Ito po yung 10,000. Pwede po bang bukas na lang yung kulang? Magwi-withdraw pa lang po kasi ako eh. Nakangiting wika nito at saka inabot ang pera kay Aling Miriam. Tila naman may kuryenteng dumaloy sa katawan niya nang magdikit ang mga palad nila ni Arthur. Oo, sige, ayos lang. Nauutal na sagot ang matanda. O, diba? Sabi ko sa inyo, maayos magbayad tong inaanak ko eh. Wika ni Mang Melvin, sabay siniko pa si Mang Cesar. O siya, Arthur, iwan ka na muna namin upang makapag-ayos ka rito sa kwarto mo ha. At makapagpahinga ka na rin. Wika ni Mang Cesar. Oo nga Arthur, dadaanan na lang kita mamaya ha. Sabi naman ni Mang Melvin. At syempre, sama ka na din pare. Baling nito kay Mang Cesar. Oy. Ano na naman yan ha? Iinom na naman kayo? Singit ni Aling Miriam. Kunti lang naman mare, paliwanag ni Mang Melvin. Doon lang kami sa bahay at nagluto ng konting pulutan si kumari mo. Para sana i-welcome tong inaanak ko eh. Sinuliapan uli ni Aling Miriam si Arthur. O siya, huwag kayo masyadong magpagabi ha. 11:00 na ng gabi nang dumating si Mang Cesar. Galing kina Mang Melvin. Lasing na lasing ito at kaagad na bumagsak sa kama. Sinipat ni Aling Miriam ang pintuan. Wala pa si Arthur. Anong oras kaya siya darating? Bigla kasi siyang nakaramdam ng kakaiba. Sinaway naman niya agad ang sarili. Hindi dapat siya nag-iisip ng ganung bagay. Sinulipan niya ang asawa sa tabi niya. Sinubukan niya itong gisingin.
dahil sa biglaang pagbabago ng nararamdaman. Nais niyang makipagniig dito, ngunit wala namang reaksyon ng kanyang asawa. Tulog na tulog lamang ito. Pasik siyang bumalik sa pagkakahiga at nagkasya na lamang sa sariling sikap. Grabe ang nararamdaman niya. Ipinigit niya ang mga mata at inisip si Arthur. Mag-uumpisa pa lamang sana siya nang mapukaw ang atensyon niya nang makarinig siya ng galabog sa hagdanan. Babangon siya at lumabas ng kwarto. Dinig na dinig niya ang mga yabag ng paa. Ngunit ang nakita niya ay si Arthur at wala pa ito sa hagdanan. Kasalukuyan pa lang nitong inilalak ang pintuan. Napaisip tuloy si Aling Miriam na baka may kasama si Arthur na nauna na sa itaas. Andiyan ka na pala, bati niya sa binata. Magandang gabi ho, Aling Miriam. Nakangiting wika ng binata. Napungay ang mga mata at halatang nakainom. Magandang gabi din, iho. Sige ho. Akyat na ho ako ha. Paalam ni Arthur. At nagmamadali itong umakyat sa itaas. Tinanaw niya si Arthur. At muli ay nagiba na naman ang nararamdaman niya. Pumasok siya sa kusina upang iminom ng malamig na tubig. Parang kinakabahan siya. Kung si Arthur ang nagsara ng pintuan, sino ang mga yabag sa hagdanan na nadinig niya kanina? Makailang beses siyang lumakad paikot sa kusina bago nagdesisyong umakyat. Dahan-dahan siyang pumanhik ng hagdanan. Tinungo niya ang kwarto ni Arthur at idinikit niya ang tenga sa pintuan. Malakas ang kabog ng dibdib ni Aling Miriam. Nakinig siyang mabuti at maya-maya ay may nadinig siya. Nagtaka siya at matamang nakinig muli. Sigurado siya. Isang babae ang naririnig niya. Saglit siyang nag-isip. Tapos ay mabilis ngunit maingat siyang tumakbo pa ibaba. Pagbalik niya ay may dala siyang susi. Marahan niyang binukas ang siradura ng pintuan ng kwarto ng anak niyang si Rina. Katabi ito ng kwarto ni Arthur at may naisip siyang gagawin. Inilak niya ang pinto nang makapasok. Tapos ay tila may hinanap siya sa padera. Nang makita yun, ay lubos na natuwa ang matanda. Isang butas iyon sa pader sa pagitan ng kwarto ni Arthur at ng anak niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang mga mata roon. Patay ang ilaw, ngunit banaag niya ang loob ng kwarto mula sa liwanag ng buwan na nagmumula sa bintana. At napatikil siya sa nakita. May kasamang ang babae si Arthur sa loob ng kwarto nito. At hindi basta-basta kung sinong babae lang. Inaanak ito ng asawa niya. Ito yung bunsong anak ni paring Melvin, si Hana. At nakahiga si Hana sa kama habang nasa ibabaw si Arthur. Napakakisig ni Arthur. Napakaganda ng hubog ng katawan. At napakatikas. Talagang nakakabaliw. Kitang-kita yon ni Aling Miriam. Kita naman niyang si Hana ay hindi malaman ang gagawin. Nakaramdam ng kakaibang init ang matandang si Miriam sa mga nasasaksihan niya. Matagal din siyang nanood. Matagal-tagal ding nabaliw sa pagpapaligaya ni Arthur si Hana. Hanggang sa maya-maya nga'y natapos ng dalawa. Kitang-kita ni Aling Miriam ang bagay na yun ni Arthur. Nang makita niyang nagbibihis ng dalawa, mabilis siyang lumabas ng kwarto at inilak yun. At ilang sandali pa'y narinig niya ang marahang mga yabag ng mga bumababa sa hagdanan. Tapos ay ang pagbukas ng pinto, tapos ay yabag muli ng paang paakyat. Nakahiga na sa kama si Aling Miriam. Hindi makapaniwala sa nakita. Hindi lang pala siya ang nabibighani kay Arthur. Maging ang bunsong anak pala ng ninong nitong si Melvin ay hindi nakapagpigil.
walang nagawa tuloy si Aling Miriam, kundi pasahila lamang yung sarili. Habang iniisip ang nakita niyang bagay na yun ni Arthur. Abangan naman po ang susunod na kabanata ng ating story at ang magaganap naman sa ating matinik na bidang si Arthur at sa asawa ng kanyang ninong Melvin. Dito lang sa ating programa.